Hello! Kumusta mga kaibigan? Kumusta po kayo mga kapatid? At kumusta din ang ating mga kababayan na nandyan sa malalayong lugar na nanonood, nagsubaybay sa atin pong programa. Ayo, kumusta po ang ating mga taga-subaybay sa atin pong free online values for mission lessons. Yan. Nawa ang bawat isa ay nasa maayos at malusog na pangangatawan sa mga oras na ito. Yan. Muli po, tayo magpatuloy at ito po ang inyong lingkod, no? Kim Di Magnaong. Para po tayo ay magpatuloy ngayon, ay atin magsimula po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon dyan sa Biblia sa pamagitan ng opening prayer. Pero bago po yun, ay pakisubscribe po ang atin pong YouTube channel at Three Angels Community Services sa mga hindi pa nakasubscribe at pakiclick ang notification bell at pakishare po para marami po ang makinabang sa atin pong ginagawang pag-aaral. Okay. So, okay, magdasal po tayo. Mag-opening prayer po tayo mga kaibigan. Dakila at mahabaging Diyos, Panginoon, sa oras na ito, amin pong pinasalamatan kayo sa inyo pong kabutihan sa bawat sa amin. Salamat po sa panahon na ito na kami ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral sa mga aral na mula po sa Biblia. Panginoon, amin pong inihiling ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa na nanonood ngayon ng videong ito. Nawa, itong mga salita ninyo ay maka-apekto, matutunan namin ang inyo pong kalooban sa bawat sa amin. Salamat po sa pagdigsa sa panalangin. Patawad po ng aming mga pagkakasala. Sa pangalan po ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Okay. So, tayo po ay magpatuloy sa Lesson 12, mga kaibigan. Lesson 12 na tayo at ngayon po ay September 13. Ano po? September 13. At ang atin pong topic ngayon ay 3 araw na pahinga. Kung matatandaan po ninyo kahapon, ito pong kaibigan, mga kaibigan, si Jonas ay tinawagan ng Panginoon pero tumakas siya. No? Pumunta siya sa kabilang landas. Sa kabilang, sa opposite ng utos ng Panginoon. Ngunit, ano pong ginawa? Talagang tinawag siya ng Panginoon at gumawa ang Panginoon ng paraan. So, nagkaroon ng, habang siya ay sumakay ng barko, papunta sa kabilang direksyon, ay nagpadala ang Panginoon ng isang unos. Isang unos na siyang nagsanhi ng pagkabalisa ng kapitan ng barko, kaya hinanap nila kung sino ang dahilan. At nakita nila na si Jonas ang dahilan. Si Jonas, kaya sabi ni Jonas, ihulog yun na lang ako sa dagat. Kaya sa pagpatuloy po sa araw na ito, sa atin pong lesson ngayon, ang pagtakas ni Jonas mula sa Diyos ay hindi nang walang mga problema. Ang kanyang maiksing pahinga ay nagambala ng mahimalang na magitan ang Diyos sa pamamagitan ng isang unos. Si Jonas ay iniligtas ng Diyos mula sa matubig na libingan na nag-utos sa isda na iligtas si Jonas. Yan. Gayunman, nang masumpungan lamang ni Jonas ang sarili sa isang persadong 3 araw na pahinga sa tiyan ng malaking isda na kanyang natanto kung gaano siya nakadepende sa Diyos. Yan. Kung minsan mga kaibigan, saka na lang natin para malaman na nakadepende pala tayo sa Diyos kapag merong mga nangyari sa atin, na hindi pangkaraniwan. Kung minsan ay kailangan nating madala sa lugar na wala tayo ng anumang maialok ng mundo, no? Na walang tulong na ating masandigan upang matanto natin na si Jesus talaga ang ating kailangan. Yan. May lesson po dito mga kaibigan. Kaya huwag na po tayong umalis sa direksyon ng Panginoon.
sapagkat dalhin tayo ng Panginoon kapag tinawagan tayo. Minsan, dalhin tayo sa isang lugar na wala talaga makakatulong sa atin. Kung hindi, magdidepende na lang tayo talaga sa Diyos para mapagtanto, maisip natin na ang Diyos talaga ang ating kailangan. Yan. So sa pagpatuloy, basahin ang panalangin ni Jonah sa loob ng tiyan ng isda. Yan, habang nasa loob siya ng isda, ay nananalangin siya. Dito po sa Jonas 2:1-9. Ano po ang dinadalangin niya? Kung may mga Biblia kayo mga kaibigan, ay buksan po ninyo sa Jonas 2:1-9. Sabi dito, nang magkagayoy nanalangin si Jonas sa Panginoon, si Jonas, sa Panginoon ng Diyos mula sa tiyan ng isda, at kanyang sinasabi, tinatawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malalaking alon ay umaapaw sa akin. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng Diyos sa iyong mata. Gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ang pumipilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaibabaan ng mga bundok. Ang lupa, sangpo ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayon may isinampa mo ang aking buhay. Isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. 7. Nang ang aking kaluluwa ay nanganglupaypay sa loob ko, naalala ko ang Panginoon. At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang nagsisilingap ng mga walang kabuluhang magdaraya, binabayaan ang aking sariling kaawaan. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Ako'y tutuparin niya ang aking ipinanata, kaligtasan sa Panginoon. Yan. So yun po, yun ang kanyang panalangin. Bagaman naroon siya sa kailaliman ng isang napakamapanganib na sitwasyon, si Jonas sa kanyang panalangin ay dumalangin tungkol sa sanktuaryo. Siya'y titingin sa iyong banal na templo. Anong nangyari rito? Ang templo ay bumubuo ng pinakasentro sa panalangin ito. At ito dapat ang pinakasentrong punto ng panalangin pangkalahatan. Mayroon lamang isang pangunahing lugar doon sa lumang tipan, mga kaibigan, kung saan nasumpungan ang Diyos. Saan po yon? Sa sanktuaryo. Yan. Ang sanktuaryo ang pinakasentrong punto ng panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Datapwat, hindi tinutukoy ni Jonas ang templo sa Jerusalem. Sa halip, ang tinutukoy niya ay ang makalangit na sanktuaryo. Naroon ang kanyang pag-asa. Dahil doon naroon ang Diyos at ang tunay na pinanggagalingan ng kaligtasan na kanyang inaalok. Nanawaan na sa wakas ni Jonas, ang mahalagang katotohanan ito. Sa puntong ito, na nandiyon na siya sa loob ng tiyan, ay naunawaan niya ang mahalagang katotohanan, naranasan niya sa biyaya ng Diyos. Siya ay niligtas at iniluwa siya. Iniluwa siya ng malaking isda. Personal niyang naunawaan ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa kanya. Amen. Isang takas na propeta. Tiyak na natutunan niya na ang ligtas na daan lamang para sa sinumang mananampalataya ay sikaping maging nasa kalooban ng Diyos. Amen. So ano daw po ang leksyon? Ano ang leksyon, mga kaibigan? Ang pinakaligtas na daan para sa sinumang mananampalataya. Pinakaligtas nating mga daan para natin na mga mananampalataya ay sikapin nating maging nasa kalooban ng Diyos. Yan. Kaya ngayon nagpasya siyang tuparin ang kanyang tungkulin at sundin ang mga pinag-utos ng Diyos. Sa wakas ay patungo sa Ninibe. Walang dudang sa pananampalataya dahil patungo siya sa isang lubhang masamang lungsod na ang mamamayan
ay maaring hindi magustuhan itong dayuhang propeta na nagsasabi sa kanila kung gaano sila kasama. Ayan. Okay. So, yun po ang atin pong leksyon ngayon, mga kaibigan. Kaya sa pagtatapos, kung minsan, maaring kailangan lamang nating umalis mula sa lahat ng ito upang makakuha ng panibagong pananaw sa mga bagay. Yan. Kaya merong pwersahang pahinga si Jonas para makapagbulay-bulay. Kaya tayo rin mga kaibigan ay kailangan natin ng pahinga. Kailangan nating pumunta sa isang lugar para makapagbulay-bulay at mapakinggan ang udyok ng Panginoon. Yan. Bagaman ang kwento ni Jonas ay mahimalang nakaligtas sa tiyan ng isda, ay sa halip isang tukdulang kaso. Paano ang paglabas mula sa normal mong kapaligiran ay pahintulutan kang tignan ito mula sa isang bago at marahil kailangang pananaw. Okay. So, napakahalaga po mga kaibigan, ang atin pong natutunan ngayon na kapag tayo ay umalis sa direksyon ng Panginoon, tatawagin pa rin niya tayo. At ang pinakaligtas na daan para sa mananampalataya ay ang nasa loob ng kalooban ng Panginoon. Okay. So, bukas po ulit, mga kaibigan. Yun po ang napakahalagang aral natin natutunan at nawa kayo po ay natuto. So, sa pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakila at mahabaging Diyos, Panginoon, sa oras po na ito, amin pong pinasalamatan ang pangunguna po ng iyong banal na Espiritu na kami na naman po ay natuto ng mahalagang leksyon na nais po ninyong ipaabot, ituro sa amin. Na kapag tinawagan po ninyo kami ay hindi po kami lilihis, ngunit susunod. At kailangan po namin ang pamahinga upang mapagbulay-bulayan namin ang inyo pong kahalagahan at amin pong pagdidepende. Maunawaan po namin na kami po talaga ay nagdidepende lamang sa inyo. At tutunan din po namin na ang ligtas na daan sa mananampalataya ay ang manatili sa kalooban, ay sikaping manatili sa kalooban ng Diyos. Panginoon, salamat po sa mga aral na ito. At amin pong patuloy na pinapanalangin ang mga manonood, ang mga taga-subaybay na magiging ligtas po sa anumang kapamakan at mga disgrasya. At magkaroon po ng magandang kalusugan at ang mga hanap buhay ng bawat isa ay inyo pong pagpalain ang mga negosyo, ang mga trabaho ay inyo pong pagpalain upang makatulong sa pangangailangan ng pamilya at makatulong din sa nangangailangan ng mga kapwa. Salamat po sa pagdinig sa panalangin, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so bago po ninyo iwanan ang ating video ay muli, paki-subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin pong YouTube channel, Three Angels Community Services, at paki-click ang notification bell at paki-share. Yan. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye.